Ayon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa iyo, Tutor Lay. Magandang hapon sa iyo, Tutor Edwin. Ayon, pareho tayong naka-blue. Yes. Ayon. I-relate natin ito mamaya sa topic natin. Why are we Yes wearing po. blue? Yes. Sige. Tutor Lay, can we have the PowerPoint presentation? Okay, so muli, gusto ko magpakilala. Ako si Tutor Leah mula sa Schools Division Office ng Olongapo, nagsasabi ng best afternoon. Bakit best? Kasi Webes, free online tutorial sa AP10. Yes, Tutor Edwin? Ayun, thank you so much, Tutor Lay. At ako naman po si Tutor Edwin mula sa Dibisyon ng Butuan City, Rehiyon ng Caraga. At ako ang magiging inyong gabay, kaagapay at karamay sa pagtuklas ng mga napapanahong mga paksa na sadyang inyong matututunan. Ayun, Tutor Lay. Ayan, talaga naman, sir. Powerful tayo ngayong hapon. At dahil tayo ay nasa unang linggo ng ikatlong markahan, which is actually a very exciting topic, no? So, ang ating paksa ngayong hapon ay may kinalaman sa uri ng gender, sex, at gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ayun, quarter 3, lesson 1. Okay. Bilang paghahanda o bilang pagsisimula ng ating tutorial session sa hapong ito, maari po bang ihanda ng ating mga online tuties ang ating self-learning module? Panulat yung ballpen natin o lapis, sulatang papel at ang ating tinatawag na quiz notebook o meron tayong mga araling panlipunan notebook, pwedeng ihanda din natin yon para sa ating pagsisimula sa ating session na ito. Ayun, Tutor Lay. At sir, dahil handang-handa na sila, isingit muna natin ang ating National Arts Month 2022, Sining ng Pag-asa. At dahil tayo ay nasa Pag-ibig Month, Valentine's, yes. Better late than never, di ba sir? So, ang Pilipinas talaga ay punong-puno ng pag-asa at ng pag-ibig. So, i-culminate natin by joining different activities. Right, sir? Yes, ayun, meron tayong mga iba't ibang mga activities at mga patimpalak at mga competitions for our tuties for our Arts Month. And we would like to invite all our tuties na pwede kayong mag-visit sa ating official EdTech Unit Facebook page o sa ating Ito Live page at doon natin makikita ang iba't ibang mga patimpalak at mga postings related sa ating activities para sa National Arts Month 2022. Ayun, Tutor Lay, nag-submit ka na ba ng iyong entry for the talent competition? Talent. At sige, pupunta tayo dyan, sir, pagkatapos natin. Maya-maya. Okay. Yes. So, bilang pagpapatuloy, syempre, importante ang milk na kung saan natatalakay ang mga uri ng kasarian, sex, at gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At sir, narito ang ating dalawang layunin. Ito ang pagkatapos mong mapag-aralan ng ating module, inaasahan na una, nabibigyan ng kahulugan ang terminolohiyang sex at gender. Ayun, i-differentiate natin yan later on. Ano nga ba yung pagkakaiba ng sex saka ng tinatawag nating gender? At ikalawa, na ipapaliwanag ang uri ng gender at sex. Ayun, bago tayo magpatuloy, Tutor Lay, binabati natin yung ating mga online tuties, no, na nakatutok sa ating online forum sa hapong ito. We have Rainiel Manabat de Vera. Ayun, magandang hapon sa iyo, Rainiel. We have Jude Michael Botardo Hansalin. And we have Jonard Paulete. Magandang hapon sa inyo mga online tuties namin sa Araling Panlipunan 10. And sir, pasalamatan din natin, Tutor Edwin, ang kanilang mga respective schools, divisions, and regions sa walang sawang pagsuporta sa magitan ng pag-like at syempre pag-share ng ating link, no, every Thursday sa ganitong oras. Yes po, magandang hapon pala sa ating mga online tuties, and please like and share our online session this afternoon. Ayun, Tutor Lay, magpatuloy na tayo. And also, Tutor, the teachers, no? And all the school heads for supporting us. Yes, yung mga school administrators natin. Dahil medyo nakaka-intriga, sir, yung nakita nilang topic natin kanina, simulan natin ng medyo feel lang o yung talagang relatable, no? So, meron po dito activity para sa ating mga online learners, no? Ang tanong natin, dalawa lang. Pansinin mo ang iyong sarili. Gawin din natin, Tutor Edwin, particular ang ating physical na anyo. At ano ang mga gawain o trabaho mo sa inyong tahanan?
lalo na ngayong we are learning from home, Mm-mm. diba? Mm-mm. Ayan. Especially na So, nasa middle tayo ng pandemic, 'di ba? And of course, yung ating trabaho is nakatutok lang sa loob ng bahay, no? Paminsan-minsan lumalabas tayo pero mostly yung ating mundo ay nasa loob ng bahay most of the time, no? Especially sa mga online learners natin. sir, so ang gagawin natin dito, ito yung thinking routine nila na pwede nilang balikan mamaya. So habang tayo ay nagdidiskusyon, pwede silang gumamit ng papel at ng ballpen and then they have to write down ano ba yung kanilang mga napapansin sa physical na anyo, and then later on, pwede nilang balikan. Pero sumagot si Jude Michael, sabi niya, pagtuturo sa nakababatang kapatid po. And Jude is a boy, right? Ayun sabi din ni Jude, yes, same. Sabi ni Jude, it's pagluluto. Pagluluto. Sabi nila, best cook ay mga male. So, intriguing, right? Okay. So, sige, patuloy muna tayo. Babalikan natin yan later. Okay, so, ayan. Okay, so Sir Tutor Edwin, magkaroon muna tayo ng konting short parang subukin or activity, no? So, pipili lang sila ng letter, diyan, and do not forget to type in the item number. Okay? So, Tutor Edwin, ang tanong? Yes, for our first item. Okay, are you ready, everyone? Okay, for our first item, ayon sa World Health Organization or WHO taong 2014, ito ang tumutukoy sa biological at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ito ba ay A, sex? Ito ba ay B, gender? O ito ba ay letter C, bisexual? Or letter D, transgender? Okay. Ayan, may mga sumagot na. Ayan, sabi Jude, A. Okay, check natin kung tama ba. Okay. Okay, and yon, sex for letter A. Alright, let's move on to number 2. May mga panahon na ang bansang Saudi Arabia ay hindi nagpapahintulot sa mga babae na magmaneho ng sasakyan. Ito ay isang halimbawang katangian ng A, sex, B, gender, C, bisexual, or D, transgender. Ano kaya diyan? Kasi ako, Tutor Edwin, driver ako. I drive for my family. Diba? Intriguing, diba? Yes, diba? The correct answer is, okay, sumagot. Pare-pareho sila ng sagot. Kiana, Ringel, Jimmy, Marilyn, Charmaine, A? Is it A? Oh, it's gender. It's letter B, it's gender. Ayun kasi na-share mo kanina. Diba? Yes, kasi diba? mamaya matutuklasan nila. Yes, oo. Kasi na-share mo kanina, Tutor Lay, diba? Most of those best cooks, sabi mo kanina, are males. True. Pero usually sa bahay natin, yung mga usually nagluluto is yung mother, right? Yes, mother, sister, lola. Yun yung titingnan natin mamaya, di ba? Para sa ating topic this afternoon. Yeah, nakakatuwa. Okay. Di ba nakakatuwa yung ating topic? Number 3, Tutor? Okay, for number 3 or item number 3, ito ay tumutukoy sa masculinity at femininity ng isang individual. Ito ba ay A, sex? Ito ba ay B, male? O ito ba ay letter C, gender? Or letter D, female? Masculinity at femininity. Ayan. Masculine and feminine. Okay. Yes. Yung pagiging brusco, di ba? Masculinity. Yes. Ayan. Sumasagot na naman sila. Napaka-active talaga nila Ringel and Jude. They answered letter C with gender. Yes, it's gender. Okay. For number 4, Tutor Lay. Ito ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Ayon pa rin sa WHO. A, sex, B, male, C, gender, D, female. Ano nga ba kapag lipunan ang nagdidikta ng kilos at gampain? The answer is... Ayun, may mga sumasagot na. Ayun, sabi ni Charmaine, it's letter A. Okay, the correct answer is? It's letter C, it's gender. Okay, so wag mag-alala kung hindi tumutugma kasi tayo ay nasa pre-test pa lang. Okay, yes, ika-clarify natin yan later on. Yes, ayan. Okay. For number 5. Okay, ito ang simbolo ng kasarian ng kababaihan. Ayun, tingnan natin yung mga larawan, mga online cuties natin. Ito ba ay letter A, yung may bilog, tsaka merong parang downward cross? Diba? Parang salamin, sir, yung dating, no? Yes. Parang pasalamin. Yes. And for letter B, parang merong iba't ibang symbols, no?
yung letter B natin. And we have letter C. It's different from letter A kasi meron siyang arrow pa itaas on Yeah, the parang right arrow, upper right yes. upper right side. And for letter D, parang usually nakikita ko ito sa mga yung para mga may pinagbabawal na mga signs, di ba? Yes, yes. Very common. And the answer is, ayan, ang gagaling nila, It's sir, letter because A. they Ayun. answered A. Okay, kung nakakuha Okay. niya, okay yan. Ang tabay lang ha, kasi there's more to come. Oh, alam niyo yan. Okay, let's move on. Shooter Okay. Edwin. Okay, ngayon para Ayan. sa ating, ayun, tapos na yung ating pre-test. Maaari bang i-type ng ating mga online tuties kung ilan nakuha nilang score? Titingnan natin, Yes. Tutor Lay, i-assess natin kung, yun nga, titingnan natin para ma-assess din natin mamaya, para ma-clarify natin yung mga katanungan, yung mga confusion ng ating mga online tuties. Yes po. Ayun, sabi ni Rainiel, yes, it's 4/5. Ayun, 5 with Jude, no? 5/5. Okay, so Tutor Lay? Yes, ngayon naman, ahakin na natin ang kanina nyo pang inaabangan, no? Na mga paksa at mga usapin na talaga namang napapanahon. Umpisahan natin yan sa pamamagitan ng pagtuklas ng ilang mahahalagang konsepto. Una riyan, ang sex. Pag tinanong ka, Tutor Edwin, anong sex mo? Ano kayang sagot mo? Ayun, it's between male or female. Okay. So, tingnan natin. Ito kasi ay tumutukoy sa biological, at physiological or psychological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki simula kapanganakan. What's the keyword dyan, sir, sa tingin mo? Ayun, yung underline words natin ay biological or biological and physiological or physiological. It means it's the physical makeup of a certain individual. Galing ni Tutor Edwin, talaga ang power ng blue. Okay, diba? And another keyword, my dear online cuties, yung since birth or kapanganakan. No, yan na yung meron tayo the moment we arrived here sa ating pinakamamahal na daigdig. Okay, so sa tingin ko, sir, medyo na pinupuntahan na natin yung mas maliwanag. Napapalalimin natin yan later. Yes. Punta muna tayo sa susunod. Ano okay, naman gender? Okay, kapag pinag-uusapan natin yung gender, ang gender ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Ayun, kapag pinag-uusapan natin yung gender, it's not the physical makeup who assigned, it's the society. 'Di ba? Kapag pinag-uusapan natin yung gender and the rules, no? Yung role na ginagampanan ng isang individual sa isang lipunan. Tama. Sabi ko nga kanina, sir, ako, trabaho ko, driver. Drive sa grocery, drive sa medical check-up, drive sa trabaho. But my physical characteristic, my physical makeup is actually a woman. So, yes, Tutor Lay, I would like also to share kasi I'm the only son in the family and wala akong mga kapatid. So, in our house, I have to do all the house chores. Like ako yung naglalaba. Ako yung nagsasaing, ako yung nagluluto ng ulam, ako yung naglilinis ng bahay. Pero look at my physical makeup, I'm male, 'di ba? Oo. So kaya nga, sir, mamaya palalalimin natin yan together with our online learners na talagang active, 'di ba? Okay. So tuloy tayo, sir. Okay. Tutor Lay. Ayan, ginamit natin ang matrix para mas madali nating maintindihan. Ano nga ba ang katangian ng isang babae katulad ni Tutor Lay at isang lalaki katulad ni Tutor Edwin? Alright, no? Kayo muna kay Kim Yun Lumbokan, sir, watching from Butuan City, your hometown. Next naman. Yes, it's in my hometown. Okay, sir. Unahin ko na, sir, sa babae, no? Yes, so, yes po. Kapag isang babae, katangian ng sex, and we talk about our physical makeup, no? So, may developed breast. Remember, sir, the hashtag puberty hits. Parang gano'n, di ba? Yes. Natatanda mo yun? Yes. Di ba parang yung before and after? Ako kasi parang walang nagbago. Naman, syempre, meron. Meron naman siguro, Tutor Lay. Meron naman. Tumaba. Of course. Okay, joke lang yun, ha? Ikaw ka naka-blue ka. Sige, mamaya. So,
And another physical makeup, ang mga kababaihan, as they mature, syempre, they have the capacity to be impregnated, no? So, kasi meron tayong tinatawag na bahay bata, no? So, na exclusive, yun yung term, exclusive sa mga kababaihan. And syempre, hindi mawawala yung tinatawag nating nagbibigay ng female, quote-unquote, characteristic, ay yung estrogen and progesterone, which is totally different from you. Di ba, sir? Anong katangian ng sex kapag lalaki? Ayun, actually, Tutor Lay, maraming mga katangian ng sex kapag pinag-usapan natin. Pero ito yung mga piling-piling mga idea na, nasa module po natin. Pero hindi lang siya naka-restrict po dito, yung tatlong iyan. So, one of those is yung tinatawag nating Adam's apple, na kung saan kapag yung isang batang lalaki ay nasa younger age pa, hindi pa siya nag-develop ng Adam's apple. Saka yung kanyang voice is not that really mature. Katulad nung sa akin, hindi pa talaga ganun kabuo yung boses ko. But when I've hit puberty, nag-hit din pala ako ng puberty. That's around 12 yata, 12 to 15. Yes. So that's the time na parang nagde-develop na yung aking boses. Ano nga, parang tinitis nga ako ng mama ko before. Sabi niya, ayun, nagiging mature na yung yung boses ko. And parang tumutubo na yung Adam's apple. No, kapag yung lalaki tinataas yung kanyang ulo, ayun, makikita natin yung Adam's apple with those are the common na development ng lalaki, no, when it comes to sex. And may testicles yung mga lalaki, unlike with the female na meron silang organ different from men. Okay, so we have also androgen or yung testosterone na isa sa mga hormones din ng mga lalaki, which is most of ito yung nagiging cause na yung lumalaki yung muscles ng mga lalaki. Biceps. Yes, yung mga biceps yan. And of course, yung iba kasi yung hulmahan ng lalaki at saka hulmahan din ng babae. Yung babae kapag nagiging dalaga, like lumalaki yung balakang, di ba yung sa lalaki, it's different. The muscles yung nadidevelop. And of course, yung presence ng mga hairs in the different parts of the body. The pubic hairs, di ba? Yes. It's very normal. Yes, saka yung mga mustache dito, 'di ba? May mga lalaki na sobrang taas ng kanilang testosterone, even nga yung iba is halos matakpan na yung mukha, 'di ba? Kasi sobrang ng kanilang hormones. Ayun. Tapos, Tutor Edwin, ask din natin yung mga online learners natin, no? Ano yung napapansin nila sa sarili nila? They can freely type in sa ating comment box para at least nag-exchange din sila ng idea, no? So, Visayas and Mindanao. Kasi masaya yun, di ba? Yes po. Ayun, para sa mga online tuties natin, can we request all of you, yung nakatutok sa ating online tutorial sa hapong ito, can you please type in sa ating chat box o sa ating comment section, ano yung mga isinulat ninyo kanina na napapansin ninyo sa inyong sarili as the time goes by na nagkakaroon na ng growth and development sa inyong physical makeup. Ayun, pwedeng pakitype sa ating comment section. Tutor Lay? May award mamaya yung maraming mako-comment. Ayun, baka merong may pa-Gcash tayo dyan. Naman. Okay, so kung tayo ay nag-uusap about sex, syempre katapat niya ng gender. Kasi sir, tutor, talagang ginagamit minsan or nalilito ang karamihan between the term gender at sex. Tama, tutor? Kaya umpisahan na natin, kumbaga, isa-isahin natin ano nga ba ang katangian ng tinatawag nating gender. Number 1, yan ay nahahati sa feminine and masculine. Feminine, female, and masculine, kalalakihan. Okay, no? So, any comment on that, sir? Feminine and masculine? Ayun, kapag pinag-usapan natin yung feminine is mostly yung mga kilos na pambabae. Like even the way maglakad yung isang tao. 'Di ba? Madidetermine yun if feminine yung kanyang paglalakad o masculine, kasi usually yung mga lalaki, like yung mga sobrang brosco talaga ng mga lalaki, usually like nakalabas yung dibdib kapag naglalakad. 'Di ba, like that? And and of course, hindi lang sa paglalakad, and of course yung sa paggawa ng mga trabaho inside the house. Like yung pagluluto, paglalaba, 'di ba? Meron sa culture kasi natin is identified kung ano yung mga pambabaeng mga gawain, saka identify din sa ating culture yung mga panlalaking mga gawain. Gender stereotyping. Diba? Ayun. Parang kinakailangan dito ka, eto ka, ganito ka, ganyan ka dapat, no? Diba? So, ayun, may mga sagot na yung mga online tuties natin.
Tutor Ayun, Lay? sabi ni Jude, paglaki ng muscles, Rainiel, nakakapagbuhat na po ng mabibigat na gawain or mabibigat na Mm-mm. bagay. Siguro. Sabi ni And Regine, I changes of noticed, emotion. ayun, sabi niya attitude or emotions. It changes from before than now. Ayun, para sigurong sinasabi ni Regine is parang pagiging mature din. No? Like before kasi, like iyakin siguro, iyakin. Yeah, Ngayon parang emotional aspect. No? yes. Siguro ngayon is marunong na mag-handle ng mga problems, no? Like, yung, like on the time na yung mother mo is nagre-reprimand sa'yo, siguro before, umiiyak ka kaagad. Ngayon, alam mo na kung paano i-handle yung emotions, di ba? Ayun. Tama. Ayun, and Yes. according also to Rainier, pagtubo ng buhok sa iba't ibang parte ng katawan. Ayun. And Jude, sabi niya, paglaki ng boses. Yes, yung parang paglaki ng boses. Very common, very common. Yes. Very common. Ayun, so Torley, meron pang sagot si Kiana. Yes, si Kiana, paglaki ng iba't ibang bahagi ng katawan. The breast enlargement, part yan, kasi talagang it has something to do with growth and maturity, physically wise, no? Okay. So, sunod dyan, ito ay natututunan. So, that's true. It can be learned. Bakit it can be learned? Because of different social institutions like school, like family, church, yeah? Ano pa? Sugar Edwin. Sa labas ng lipunan natin, like inside in economy, like pumupunta tayo ng malls, nakikipag-socialize tayo with other people. And also interacting with other people in the government. 'Di ba? In the government, meron tayong nakikitang iba't ibang mga social rules o mga gender rules, no? Like ito yung work niya, saka ito naman yung work niya. Like example, yung secretary mostly mga babae, 'di ba? Like yung iba naman naka-assign sila for this job na mga panglalaki o panlalaki. Nagkakaroon na ng tinatawag nating gender swap, no? Hindi nagkakaroon na ng gender swapping or what we call gender swap. And another dyan, sir, I think yung mass media, no? Wherein included ang social media, wherein yung projection nila ng gender ay talagang minsan masasabi nating very strong, no? Na kapag lalaki ka, ganito dapat, yung agresibo, matapang, hindi iyakin, parang ganon. At marami pang iba. At saka talagang ano siya it's ever-changing, which has something to do with the next katangian. Diba? Yes po. Ito ay maaring magbago. Kailan kaya nagbabago, Tutor Edwin, ang isang gender role? I believe, Tutor Lay, sa paglipas ng panahon sa iba't ibang generations. Like kasi before, mostly, nakikita natin wala masyadong let us be honest, no? Like before, hindi talaga masyadong sa culture natin, hindi masyadong visible yung pagkakaroon ng mga those person in the third sex, yung mga homosexuals. But as the time goes by, nagiging part na siya ng society, nagiging accepted or even tolerated in the society. And nakikita natin ngayon mas open na yung mga kabataan natin for the different gender rules na nakikita nila. Kumbaga, like they treat it as parang normal na lang. Unlike before na like kapag nalaman ng father na yung kanyang anak ay gay or bakla, different hostile yung magiging reaction, pero ngayon it's different. Siguro meron siguro, pero meron pa ring hostility towards the child or yung kanyang anak, pero hindi na ganun siguro kasi nagbabago yung culture natin as the time goes by. And of course, the influence of the different media, yung sinabi mo kanina, Tutor Lay. Yeah, tsaka ako naniniwala ako, my dear online learners and Tutor Edwin, no, na love is universal. It is a universal emotion. Yes. Kaya dapat everyone deserves to love and be loved, regardless of ano man ang pinagdadaanan nila, no? So, ito ay another addition ko diyan, sir. 'Di ba yung lalo na pasukin natin yung mundo ng kasaysayan, no? Because we are studying araling panlipunan also. So, halimbawa yung advent ng nationalismo, ng kolonyalismo, wherein ang mga kababaihan ay hindi na lang nakakulong or limitado na dapat sila ay palamuti lamang sa mundong hindi natin masasabing kagandahan. Na kung saan, marami tayo yan, Gabriela Salang, and a lot more, na nagpakita talaga ng heroism at talagang sinaguyod ang kababaihan. Diba, Sir Edwin? Yes.
At saka yung pagpasok kasi ng colonialism sa ating bansa, nagkakaroon din sa ng parang nagiging open yung ating kultura before. Like yung before kasi yung kultura natin hindi masyadong binibigyan ng role yung mga kababaihan sa government. But of course Mhm. ngayon equal. Actually nga sinasabi ng professor ko before, Philippines is a paradise daw. Because Naman. Philippines has a lot of freedom. We have an equal opportunity. We have equal opportunity with regards to gender. Unlike with other country. Kasi pinag-usapan din natin yung gender rules and gender whole Oo. world, di ba? So, Mhm. merong mga iba't ibang mga gender rules sa iba't ibang panig ng daigdig. And accordingly, sabi nga ng aking professor, Philippines is a paradise and we should have to be thankful for that. Kasi nabibigyan ng pagkakataon yung lahat ng gender na ma-integrate tayo sa iba't ibang parte ng ating society. Like in the government, like in the economy, hindi lang pwedeng lalaki yung magiging CEO o president. Pwede rin babae, Yes. Oo yung magiging naman. leader, di ba? Kaya nga sinasabi, hindi lang hero, shero din, 'di ba? Yes. Ayan. Ayun, Kanina that's ka very that's oh, 'di that's ba? 'Di ba, Tito very Edwin? contextual. Okay, siyempre naman. Oh, 'di ba, sabi mo kanina ano 'yun, yung iba't ibang culture may kinalaman siya sa pinakahuling katangian, 'no? Ito ay Yes. iba-iba sa bawat panig or kultura at lipunan, 'no? Hmm, Mapalad tayo na sa bansa natin talagang bukas tayo at may malalim tayong pag-unawa at kamalayan, dapat may pagkakapantay-pantay pagdating sa gender. Pero ito ang nakakalungkot, yung susunod na slide. Alamin natin kung bakit at ano ang kaugnayan nito. Okay. Hello kay Philip Ray L. Mancera. Okay. Mula Isabela. Ayan. Diba? Kilala mo ba yes. siya, Shooter Edwin? Uh, of course. Hindi ko masyadong basa yung text, pero ito yung Okay, okay. usually yung mga women in the Arab countries, 'di ba? Because of the ano, no? Because of their Oh, their clothing, no, yung oo, kanilang yung dress pananamit. code. Mm. All Mm-mm. right, no? So, Pero can you please tell us what is this all about, Tutorley? siyempre naman, para sa kapatiran ng ating mga online learners at sa lahat ng taga-subaybay, Mm-mm. ito ay isang malinaw na halimbawa na kung saan ang kalayaan o yung tinatawag nating gender role ay iba-iba sa iba't ibang lipunan at Mm-mm. kultura. Particularly sa kaso ni Aziza Al Youssef na isang Saudi Arabian activist, no, na Mm. feminista siya eh. Pag sinabi nating feminista, mga online learner, someone who actually fights for women freedom, for the freedom of women. No? So, ipinagbabawal kasi sa Saudi before ang pagmamaneho ng mga kababaihan. They put these people into prison whenever they get into driving. Malapit to sa puso ko because I drive myself and Mm-mm. I don't see myself being restricted or being not allowed or being not allowed na mag-drive. Kasi ang saya kasi Mm-mm. ng Fast and Furious, di ba? Yes, Ayan, di yes. ba? Mm-mm. Even yes, the movie Fast and Furious, nakikita natin the male and the female has an equal opportunity to drive. 'Di ba? Yes, naman. Although kung titingnan natin, malalaki brusko yung mga bida, pero still hindi nagpapahuli yung mga kababaihan. Ayan, no? So, Mm-mm. pwede ba nating malaman dito sa ating mga online learners, ay, mga high school pa lang pala to, sir, no? Wala pong Yes, mga yes. license to drive tong mga to, no? Hindi pa Kahit pwede student po sila license, wala tutorlay. pa. Oo, wala Yes pa po. kahit student In the license. future. In the future, babalikan namin kayo mga 10 years. Okay. Ayun. Sige, move on tayo. Yan sa next slide Ayan. natin. Ayan, meron tayong mga iba't ibang uri ng gender at sex. Meron tayong tinatawag na heterosexual at saka yung tinatawag nating homosexual. When we say heterosexual, ito yung mga tao na nagkakagusto o naaakit sa taong hindi kahalintulad ng kaniyang kasarian. Hetero meaning on the opposite sex, di ba? Yung like lalaki ay nagkakagusto sa babae, saka yung babae ay nagkakagusto sa lalaki. At saka yung tinatawag nating homosexual, ito yung mga tao na nagkakagusto o naaakit sa taong kahalintulad ng kanyang kasarian. Okay, so like for example, yung isang lalaki or he or she identified himself as part of the LGBTIQ plus community, not necessarily the LGBTIQ plus community, but those people who identified himself as male and nakakagusto din siya sa kanyang same sex. Okay. Mm-mm. Regardless kung ito ba ay lalaki or babae, as long as with the same sex, nagkakagusto sila. Ito yung tinatawag nating homosexual. Okay, tama, no?
parang ano yun, sir, yung nauna parang very conventional, very Mm-mm. traditional, yung kinagisnan natin. Yung ikalawa Yes. naman is medyo non-conventional, yung mga Mm-mm. medyo hindi natin nakagisnan, culturally Oo. speaking, no? So, Mm-mm. ayan. Pero hindi lang yan, marami pang kasunod. Ayan. Yes. Medyo mainit-init yung usapan natin dito, Yes, Tutor yes. Lee. Talagang Actually, mainit-init to. actually nung face to face nito, ito yung pinaka like very participative yung aking mga students. Ang daming nagtatanong. Like, sir, para Masarap magpa-observe pag ito ang topic. actually, Tutor Lay, this is the first topic that I've used, no, yung aking first topic na nagamit ko with my first COT before, way back, that's 2018. 18 ba yun? Nung Mhm. nagsimula yung contemporary issue, di ba? This is the first topic of my COT 1. Hindi ko po ito malilimutan. Yeah. Ayun, so, aside from homosexual and heterosexual, Tutor Lay? Okay, bisexual, no? Mula sa Mhm. salitang bi na kung saan ang isang individual ay naakit sa parehong babae at lalaki, no? So, nakikita Mm-mm. natin yan sa lipunan natin ngayon, na Mm-mm. talagang maraming pumipili ng ganyang uri ng sexualidad, no? So, Yes, ang yes. pangalawa, Mm-mm. susunod, ang intersex, tao na Mm-mm. ipinanganak na may reproductive o sexual anatomy. Pag sinabi natin sexual anatomy, yung kanyang private organ, ano, Mm-mm. na hindi akma sa lalaki o babae. Ang halimbawa ay ipinanganak ka na girl, pero mayroon kang Mm-mm. male reproductive organ. Ang ibang tawag sa kanya ay tinatawag Her- nating hermaphrodite. Alright. hermaphrodite. Mm-mm. No? So, sa tingin ko, Intersex. yes, sa tingin ko, medyo, kumbaga, kapag ikaw ay napabilang sa intersex, parang nakakaano rin siya, no? Kumbaga, Ah, meron siyang emotional appeal, kahit papano, di ba, yes. sir? Mm-mm. Actually nga, Tutor Lay, marami akong napapanood ng mga documentaries nito. Like, minsan nagkakaroon ng confusion nga yung isang tao, no? Kapag nagiging part siya ng intersex. And of course, we cannot simply say na this person is intersex. It should be diagnosed with an expert. By an Correct, expert. Mm-mm. correct. By an expert. Mm-mm. Ayan, so mga online learners, ayan. Yun yung tinatawag nating intersex. Ayun, let us Yes. proceed with our next na uri ng gender. Okay, we have Siyempre. lesbian, no? Ito yung mga babae na nagkakagusto o naaakit sa kapwa babae. Ayun, then we have also the gay, yung lalaki na nagkakagusto o naaakit sa kapwa lalaki. So those are what we call as lesbian and gay. Pero sa Tutor Lay, if I'm not mistaken, sa America, they did not call yung babae na nagkakagusto sa babae as lesbian, but they call it gay. Kapag pinag-usapan nila yung Oo, gay, oo. it's the generic Yun term, na di ba? yun. Generic Yes, yun na term, yun. no? Oo, yung generic term Mm-mm. nila. At saka isang Okay. reminder din sa ating mga online tuties at saka sa mga nakikinig na huwag na natin Mm-mm. tawaging tibo, huwag natin tawaging tomboy, huwag natin tawaging Mm-mm. pamilya, huwag natin tawaging Mm-mm. bading. Mm-mm. Personal point, no? So, mas maganda talaga yung politically correct terms para at least Yes, yes. ito ay interjected pa rin sa lahat ng Mm-mm. pagkakataon. Di ba? Mm-mm. Yes, Ayan. Tutor Lay. And of course, then Tutor Lay, we don't have also the right to judge the person whether he or she is part of a certain gender because it starts from him or her. Siya yung magsasabi na siya ay gay, siya ay lesbian, siya ay bisexual. Hindi tayo pwedeng kumbaga in the concept of what we call in the concept of gender, yung other people or tayo mismo, hindi tayo pwedeng mag-judge na yung isang tao ay membro ng LGBTIQ plus community as long as hindi niya yon dinideclare personally. Yun yung concept. Kasi dapat manggagaling yun sa kanya. Yes. No? Kasi So, di ba yes, okay lang dagdag muna ako, Tutor Lay. Kasi sure. meron kasi sometimes may mga kalalakihan kasi na like effeminate yung kanilang actions pero they identify themselves as lalaki or heterosexual. Marami Diba? akong kilalang ganyan. Yes. Meron ding mga babae na like they are very masculine in their actions pero they identify themselves as woman or women. Diba? So wala tayong right to judge the person. It's the person himself or herself na magdi-declare nun kung ano yung kanyang gender. Tama, no? So talagang hindi tayo pwedeng manguna pagdating sa pagka-classify. Okay? Yes. Ayan, transgender, tao na kinikilala ang kanyang kasarian na maaring taliwas sa ari nung ipinanganak siya o yung inatas sa kanya ng lipunan.
Ang ibang tawag sa kanya ay trans woman or trans man. Ayan. So, hindi natin mapipigilan ang mga individual na nais magpalit, no, ng kanyang tinatawag nating private organs. So, kaya meron tayong trans woman and trans man. Diba? So, ayan. Pero, of course, i-delve natin yun with the preceding topics that we have, diba? Yes. Kasi yung ating concept lang ngayon is gender at sex. So with the preceding topics that we have, we will delve on those different gender. Okay, sige Tutor Lay. Okay, last one. Okay, we have also the queer, no? Ito yung mga tao na may sexual orientation o sexual identity na hindi nakaperme o nag-iba o maaring hindi limitado sa dalawang kasarian lamang yung kanyang gender. Meaning parang a gender, parang wala din silang gender. Kumbaga, it's queer. Kumbaga, gender or asexual. Yes. Yung kanilang identity is nagbabago from time to time. No? So talagang we just need to accept everyone. Yes. Anyone. Okay, and everything under the sun. All right, no? So far, sa tingin ko, talagang busog na busog yung ating mga online learners, no? Sa healthy ang healthy ng discussion natin eh. At healthy din sila. Kasi talagang sensible yung mga sagot nila. No? So, proceed tayo. Okay. So, medyo mainit-init talaga yung ating discussion ito, Tutor Lay, di ba? Actually, Tutor Lay, nung last year, nung nag-conduct ng Ituline nito, ang daming nagtatanong sa akin ito sa chatbox, Sir, how about yung ganito? How about yung ganito? Ganito. Pero, luckily, nasasagutan ko din naman lahat kasi marami din naman kasing question regarding gender, no? Especially kapag yung isang tao ay dumadating siya sa kanyang stage na meron kasi tayong tinatawag na yung sinasabi natin kanina na gender roles saka yung tinatawag nating gender identity. Later on, i-discuss din natin 'yan, di ba? Yung gender identity saka yung tinatawag nating sexual orientation. Sir, right? bago tayo magtawito panghuling gawain. I-review muna natin, Sir Edwin. Ayun, medyo mga key concepts. Ayun, sige. We have Tutor Lay. Let us review yung mga key concepts natin. Shall we delve with yung yung ating key concepts natin? We have yung gender tsaka yung sex, right? Gender, ito yung tinakda ng ating lipunan or the rules, no? O gampanin natin sa lipunan. While yung sex is the biological and the physiological makeup of a certain person, right? Okay. Then we have also yung mga iba't ibang gender, no? We started with the homosexuals, we have heterosexuals, we have lesbian, we have gays or lesbians and gays, we have transgender, intersex, and we have the queers and bisexual, of course. Ayan. Okay, ang susunod nating PowerPoint, kung sakaling makita ang sagot, iibahin natin, sir, yung tanong para mas malaman natin kung talagang merong naiwan sa kanilang concept or idea. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na. Kung halimbawa may sagot, each normal. Babaguhin natin yan. Okay, in 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. So, nakikita nyo, may sagot, di ba? So, ilagay, ayan, ang letrang L kung ang sumusunod na pangusap ay naglalarawan ng katangian ng isang lalaki o letra B kung naglalarawan ng katangian ng isang babae. Ang sagot ay letter B. So, ang tanong, dinadap na ng regla. Bakit letter B? Ayan. So, ang tanong natin dyan, para sa mga giveaway to sir, kinakailangan kasi magaling tayo. What do you call ang unang regla ng mga kababaihan starting with letter M sa makakasagot? Bibigyan ko ng award. Ayun, meron tayong pa-award. What do you think is the answer? Unang letter regla. M, nagsisimula. Ayan, lahat sila sumagot. B, very good. Okay. Bigyan natin silang ng hint, Tutor Lay. Di ba yung M is usually na mention nila yun kapag menstruation, malapit na sa menstruation. Yes. What do you call? Oy, alam niyo yan dapat. Menstruation. May nakikita ka namang sumasagot, Tutor Edwin? Ayun, menstruation, halos lahat yung kanilang kasagutan, Tutor Lay. Okay, ikaw ba?
Menstruation, sabi ni Jude Michael. Menstrual, malapit na. Menstrual. Bakit nga ba may sagot dyan? Kasi nawala ng ilaw. Kuryente kanina. Okay. Tutor Edwin, do you have an idea? Actually, wala din akong idea, Tutor Lay. I think, ano yata yan? Parang girls matter thing. yata yan. Girl thing. Yes. Okay, the correct answer is menarche. Menarche. Okay, so actually we have also the same answers. It's menstruation. Yes, that's correct. ng mga online cuties natin. Tama pa rin. So, walang problema dyan. Pag ito may sagot pa rin, mag-iisip na naman tayo ng impromptu tanong. May sagot na naman. Kahit na pangalawa. Ayun. Okay. Sige. May Adam's apple. Pang lalaki ba yan o pang babae? Bakit nag-wow si Riniel? Siyempre yan ay pang lalaki. Tanong, of course, no? That's pang lalaki. Ipatanggal, Tutor Edwin? Yes, Tutor Lay. Pwede ba ipatanggal yan? If ever? Hindi. There are. There are. There are instances. There are instances. Like yung mga, yung mga nagta-transition, merong iba. Okay. So, very good yung mga sagot nila, no? Panlalaki pa rin, letter L. So, last na to, number 3. Gawin na lang number natin 3. number 3. Last point, no? May kakayahang magdalang tao. Is it for a boy or for L, lalaki, no? B or L lang. That's letter B, no? That's pambabae. Oo naman, syempre. Kaya nga sabi nila, being a woman is a hard job kasi you have to carry a child for 9 months. No? Kaya, just like yung parang Miss Universe na tanong yata yun, Tutor Lay. Like, what do you think is the essence of a woman? Your answer kanina. Yes. Actually, that's the question yung usually tinatanong. Like, what do you think is the essence of a woman? Yung sumagot nga nun, sabi niya, the essence of a woman is to conceive a child. Maraming sumagot niya, Miss India. Yes. Diba? Yung to conceive a child and to take care of the family. Kaya nga, actually kapag yung mother talaga o your woman, yung babae talaga is meron siyang malaking role inside the family and the society. Of course, lahat tayo. Meron tayong malaking role. Especially yung babae. Thank you, sir, for acknowledging women. Yes. Ayan, sabi ni Jude Michael Botardo, celebrating femininity. I support you for saying that. No? Ayan. Siyempre, sir, yan ay tama dahil that's really for letter L, no? L, no? Yung estrogen tsaka yung tinatawag nating testosterone. Yeah, the androgen and the testosterone. Ayan. Essence of a woman for me is to celebrate her femininity. Tama naman. Ayan, that's a very good answer. Ayun, sobrang interactive ng ating online cuties, Tutor Lay, di ba? Kahit na natin yung sagot, sir, talagang pinapalawak pa nila. And for the last one, syempre, it's a giveaway again, no? Yun. Letter B, it's yung may estrogen at progesterone. Kabaliktaran ng tinatawag nating testosterone. Yes, no? Yan ang dahilan, kaya nagkakaroon tayo ng mga female characteristic. Ayan. Sigurado ako, Tutor Edwin, na all of them got 5/5. No? And, yes. Pero yung kaninang pretest kasi natin, Tutor Edwin, nagpakita na yun that they are really good even without yung discussion pa natin na alam ko mas nakatulong sa kanila, no? Because of these prizes. All right. No? So, Tutor Edwin, do you have additional before we end our session? I would like to commend yung mga online cuties natin, no, for that very interactive participation. No? Kahit naka-online tayo, alam nyo ba kahit sumasagot kayo, ramdam na ramdam at dinig na dinig namin yung boses niyo sa aming tenga. Although hindi namin kayo nakikita, pero yun, di ba, Tutor Lay, kapag sumasagot na sila, ayun parang, di ba, parang nasisiyahan tayo kasi hindi lang, parang kahit nababasa lang natin yung mga kasagutan nila, parang may mga voices tayo nakikita or nadidinig inside our hearts and inside our head. They have also the same feeling, Tutor Lay. I am pretty much sure na ganyan din sila. Kaya nga hindi nila tayo iniiwan. O, di ba? Of course. So, syempre, Tutor Edwin, para sa comment and suggestion, pwede nilang yan. Sa ating,
Sa ating Ayan. Itulay customer feedback, you can scan our QR code. Or if you have any question, no, you can email the EdTech unit page or our Yes. official EdTech email address. No, kung meron mga Mhm. katanungan. Of course, baka mag-pop up yung mga katanungan later on, di ba? Regarding sa gender, regarding sa sex. And of course, abangan po ninyo yung atin pong week 2 ng atin pong talakayan kasi isang quarter pong pag-usapan natin ang regarding sa mga isyong may kinalaman sa kasarian. Ayun, Tutor Lay. Tama. Yan ang aming mga tutors. Suportahan nyo kami every Webes. Ayan, Mhm. susunod na sila Tutor Eric and Tutor Jocelyn para sa Understanding Culture and Society and Politics. So muli, ako si Tutor Lay nagsasabing dito sa Tambayang Iskopil. Ikaw, siya at ako ay pawang mga Pilipino. Sabay-sabay papandayan ng diwang mga Diyos. Tao, Ayan ako. bansa at mga kaligatan. Ayan, Tutor Lee. Thank you so much. And of course, ako po si Tutor Edwin mula sa Dibisyon ng Butuan City na nagsasabi ako ang magiging gabay, kaagapay at karamay ninyo sa pagtuklas ng mga napapanong mga paksa na sadyang inyong kapupulutan ng aral. Marami pong salamat. Bye po! Until Goodbye, then. everyone. See you next week.